Gandang umaga mga kapuso. Gandang umaga, Connie. Gandang umaga. Morning. Naingit ka naman. Ang oras po natin, 5:36. Ano na ba? Wala pong bagyo sa Pilipinas. Nakaalis na po si Inday pero magdadala pa rin siya ng hanging habagat. Sa kompletong ulat panahon, narito muli si Mantani. Good morning, Mantani. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga puli, mga kapuso. Patuloy ngang magiging maulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil na po yan sa epekto ng hanging habagat. At base sa datos ng The Weather Company, hanggang malalakas na pag-ulan at thunderstorm ang posibleng maranasan dyan po sa Luzon at Visayas, lalong-lalo na sa may western section, yan yung Ilocos Region, Zambales, Batanes area, Calabarzon, Mimaropa, at yung western Visayas. Sa Mindanao, hanggang katamtamang pag-ulan naman po ang maaaring maranasan. Katulad niyo nakikita yung kulay dilaw dyan sa may northern Mindanao. At sa Metro Manila, mataas ang posibilidad ng pag-ulan. Mula hapon yan hanggang sa magdamag, 90% po yung probability ng pag-ulan. At base nga dito sa Doppler radar ng Project NOAA Pag-asa, makikita niyo po yung mga kulay pula na yan. Yan yung mga ulan na papalapit dito sa atin, dito sa may Zambales, Bataan, Central Luzon. Ito yung Metro Manila, dyan sa Batangas, Cavite, hanggang sa ilang bahagi ng Mindoro. Epekto po yan ng hanging habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong Inday na nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility. So yung mga kulay violet na yan. At dahil pa rin sa hanging habagat, nakataas ang gale warning ng Pag-asa sa lahat ng seaboards ng Luzon. Western seaboard, northern, andyan eastern seaboard hanggang southern seaboard ng Luzon, posibleng umabot po ng mahigit 4 na metro ang taas ng alon doon. Sa ngayon, binabantayan ng ahensya ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung tropical storm na may international name na Halong. Huling namata ng Pag-asa ang sentro nito, 1,740 kilometers sa silangan ng Central Luzon. May lakas na ito ngayong 85 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot naman ng 100 kilometers per hour. Mabagal po ang paggalaw nito pa west-northwest. At base sa datos ng The Weather Company, posible yung bagyo na yan na pumasok ng PAR Lunes po ng umaga. At tatawagin itong bagyong Jose oras na pumasok na ito ng PAR. Hindi naman po ito inaasahan na tatama sa kalupaan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.